Naghahanap ba kayo ng tablet na PC level lang experience kasi meron na itong kasama na unlimited use ng Microsoft Word, meron na rin itong kasamang 10,000 mAh na battery at may kasama na rin na supercharger na 40 watts. Ang sabi ng iba, wag yan kasi walang Gmail, walang Play Store. Kasi hi everyone! So welcome back here on my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng ating binili na Huawei 11.5 2025 na tablet. So before guys, short story lang. So before I'm using Xiaomi Pad 5. Kaso nga lang, 128 lang yung memory niya. So kailangan ko talaga na mas malaki yung space yung kailangan kong pag-savean. Kasi I'm using GoPro. Pag nagbablog ako, pag pupunta ako sa pet market, nagpupunta ako sa food tripan, or miski rito sa bahay, minsan gumagamit ako ng GoPro. At yung ginagamit kong pang-edit is yung aking tablet na Xiaomi Pad 5. Sobrang napupuno na kasi yung kanyang memory card, yung kanyang memory. So, nag-decide na ako mag-upgrade. Ang plano ko nga talaga is 512, kaso medyo hindi pa kaya ng budget natin, yung 512. So, meron na kayong bagong labas sa Xiaomi, diba? Yung 57 Pro 512 na internal. Pero meron kasi sa akin pumukaw talaga ng isang tablet na talagang sobrang flexible niya at sobrang ganda niya kasi pwede mo na siyang i-convert as laptop, tapos pwede pa kayong mag-drawing. Sobrang ang dami mong pwedeng gawin sa tablet na to. At ito nga yung i-unboxing natin, itong Huawei na dumating sa akin. So ito guys na-purchase ko to sa TikTok, sa online. So in-order ko siya ng August 29 ng gabi. Actually, nagdadalawang isip ako kung ano nga ba yung bibilhin ko. Kung sa Xiaomi Pad 7 ako or mag-Huawei ako. Ang naisip ko kasi guys, ito kasi guys, ang kuha ko rito is 99.99. To be exact, nasa 20k siya, di ba? So, ang kasama niya na, meron na siyang libreng pen at meron na rin siyang keyboard. So, yun yung nagustuhan ko rito. And maganda rin naman yung Xiaomi Pad 7. Actually, yun yung first option ko talaga, Xiaomi Pad 7, kasi nga na-try ko na yung Pad 5. So bakit pa ako lalayo kung may Pad 7 naman na mas upgraded talaga. Kaso ito guys, yung Xiaomi Pad 7 nasa 22,000 yung kanyang price. And ito naman nasa 20,000 lang yung kanyang price, and may libre na siyang pen at saka yung kanyang keyboard. Yun yung nagustuhan ko. Sa Xiaomi Pad 5, bibili mo pa yung pen, magkano? Bibili mo pa yung keyboard, magkano? Eh di yun na nga, as a practical, dito na lang din ako. At ang maganda, yung kanyang storage, 256 na rin naman. So tara guys, i-open na natin to. Kasi hindi ako professional na tech about sa mga gadgets So ito sinashare ko lang sa inyo. At hindi ko rin sinashare para i-drag. So ito guys, ito yung pinag-ipunan ko talaga to sa pag-vlog dito sa YouTube. Kahit hindi naman ganun kalaki yung ating views. And very thankful pa rin ako kasi kahit pa paano, meron tayong naisusubi maliban sa pagkain ng mga alaga kong aso. So, meron pa rin talaga tayong naitatabi. At yun, yung aking binili nito. Yung kanyang, wow. Ito yung kanyang keypad. Or yung kanyang Tapos, ayan, ito na yung Huawei. Ayan, itabi na natin siya. Pina natin itong tablet. So, maganda rin talaga siya, guys. And, siguro naman deserve din naman natin ito. Para naman, ayun, ang ganda, oh. So, pagbukas mo, maganda yung box niya. Solid ng box niya. Meron kayo makikitang ganito na how to find apps. May scan here sa QR code. Tapos, ito na yung kanyang tablet. Tapos meron din pala siyang micro polishing cloth for unahin mo na itong micro polishing ganito siya. Ayan. Meron siya. Mas maganda kasi yung battery nito guys. Sobrang tagal niya malobat nito. Tsaka magaang lang siya. So, ang ganda ng pagka-metal niya. Mas mabigat pa yung Xiaomi Pad 5 ko. Tsaka medyo makapal yun. Pero ito, maganda na rin siya. Ayan. Siguro kailangan ko na ito bilhan ng casing. Hindi ko alam kung may tempered na to. O hindi ko rin alam kailangan ba siya lagyan ng ng tempered para mas safe. Kasi mostly, yung mga tablet ko kasi talaga, nilalagyan ko ng tempered glass para kahit pa paano safe. Meron din siyang adapter. Yung mga paperworks na hindi naman natin binabasa. Tapos, ito na yung kanyang cable.
Nag-Huawei na siya. Mabigat din yung kanyang keyboard, guys. Hindi ko alam kung anong meron dito. Ang ganda ng keyboard niya. Mabigat. Huwag natin sirain yung plastic. Baka magamit pa. Alam nyo guys, kayo rin ba, mahilig kayo magtabi ng mga box kasi in case of emergency or in case na ibenta nyo, di ba? Meron pa kayo box na magagamit. Oops. At kunin natin yung ating tablet. Wow. Wow. Ang astig lang pen niya, guys. Ayan. May ganito pa. Napapanood ko sa iba. Pinapatong sa ibabaw. Charan! So, ganito pala siya, guys. Ang ganda ng ano niya, guys, oh. Ng pen niya. So, dito may pagka-plastic na translucent. Tapos ito, white. Then, may ano rin siyang Huawei dito. Ayan. So, sobrang ganda. Screen, sobrang ganda rin niya. Hindi siya ganun kasakit. Hindi siya ganun ka ano sa mata. So, saktong-sakto lang. So, tatanungin niyo ako kung sulit ba yung Huawei 11. Sa akin, guys, for me, based sa aking experience dito pa lang, sobrang sulit din. And then, na-downloadan ko na rin pala yung Google Apps. Meron naman. Sobrang dali lang naman pala mag-download ng Google dito eh. Alam nyo, dati, parang ayoko talaga gumamit ng Huawei. Kasi nga, ang sabi nila, wala daw Google, wala daw Gmail, walang mga ganon. Pero guys, ito naman, sobrang dali lang naman palang downloadan. May Gbox pala siya. Syempre, kailangan nyo muna mag-login sa Huawei. And then, pag magda-download na kayo, may a-appear dyan, yung Gbox, tapos kailangan nyo lang din mag-login, lang kayo doon, ida-download nyo lang yung Gbox. Pag na-download nyo niya, so ayun na, automatic, pwede na kayo mag-download ng mga Play Store. Unahin nyo i-download syempre Play Store, kasi sa Play Store, andun na lahat ng mga pwede natin i-download. So ganun lang pala, sobrang dali lang naman pala. Ang sabi ng iba, wag yan kasi walang Gmail, walang Play Store. Kasi yun ang naano ko. Pero hindi guys, promise, to be honest. Sobrang dali lang pala niya mag-download ng YouTube, madali ng email. Actually, ano ko na yung email dito, na-download ko na lang yung YouTube. Yung Play Store, na-download ko na rin. So, sobrang dali lang naman guys. Ang maganda kasi rin ito, isa ganun, malaki na yung milliampere ng battery niya kumpara sa battery ng Xiaomi Pad 5. Yun yung inano ko. Tapos ang maganda, ang bilis lang yun mag-connect. So, pag pinatong mo siya, magna-notify din tong tablet kung connected na ba yung keyboard. Same as stylus. Minsan nga, pag nakaganito, di ba, pag tinanggal mo siya, pag kinanik mo siyang ganyan, magtatanong siya kung ito na ba talaga yung pwesto ng stylus na gusto ko. Tapos ganyan lang siya, guys. Sobrang dali lang niya. Pwede kayong mag-touchscreen. Sobrang responsive din ng So, ito nga, downloading na yung KineMaster ko. At dito na rin kasi ako mag-update or mag-edit ng aking mga video dito sa aking YouTube, pati na rin sa TikTok. Kasi nga yung aking Xiaomi Pad 5, sobrang punong-puno na po talaga. Guys, kung nag-hesitate kayo gumamit ng Huawei, guys, sobrang dali lang niya. Alam ko, nag-hesitate din kayo because of Google Apps and Play Store. Kaya nagdadalawang isip kayo. Pero guys, 100%, sobrang easy lang talaga mag-download ng Google Apps dito. Pati na rin yung YouTube. Ito nga ngayon, dina-download ko na yung KineMaster ko para pang-edit. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At yan, if you're new to my YouTube channel, subscribe. And don't forget to hit the notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.